Dahil sa ilang araw na rin naming magkasama, sa aking gotohan ng Mrs. ni Bayaw na itago na lang natin sa pangalang Marites, kapwa kami ay dahan-dahang nag-iiba ang pagtingin sa isa't isa. Hindi naman siya kagandahan pero mukhang totoo ang sabi-sabi na hindi talaga imposible na magkadevelopan ang isang lalaki at babae kahit kapwa ito ay may asawa na. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Benjo. Nagsimula ang aking gutuhan. Simula noong medyo manawa na rin ako sa pamamasada. Napagkasunduan naman namin iyon ni Mrs. At dahil kailangan ko ng serbedora at nauutusan, bilang ako na tagaluto at may-ari ng gutuhan, sinabi ko sa aking Mrs. na kung pwede para makatulong na rin kami at hindi na rin kumuha ng iba, ay ang asawa na lang ni Bayaw ang aming kunin. Bagay na wala rin naman siyang trabaho. Nang malaman iyon ng mag-asawa ni Bayaw, agad rin naman silang pumayag dahil hindi rin naman stable ang hanap buhay ni Bayaw at madalas nga wala. At siya ang naiiwan sa mga bata. Kumbaga, si Marites ang madalas na dalawa ang nadiskarte. At kailangan talaga nilang magtulong para sa anak nila na habang lumalaki. Nagiging magastos, which is natural lang naman sa buhay ng tao. Nakakuha kami ni Mrs. ng uupahan na pwesto. Medyo malayo nga lamang sa bahay. Pero magandang spot dahil malapit kami sa mataong lugar. At sa aking pag-iikot-ikot, pansin ko rin na walang business ng kutuhan sa lugar. Opening pa lang ay dinumog na kami ng tao. At sa ilang araw na pagtakbo ng aking kutuhan, ay masasabi kong magiging maganda iyon. Yun nga lang dahil malayo sa bahay, kailangan ko ang gumising ng maaga. 3:00 pa lang gising na ako. At kailangan ko pa rin iyong ipakiusap kay Marites na asawa ni Bayaw na kung pwede, agahan na lang din niya. Okay lang naman sa kanya dahil meron naman akong service at nagsasabay na lang kami. Meron pa akong isang kinuha, yun nga lang, parang kabuti, nasusulpot na lang kapag gusto niyang magtrabaho. At dahil si Marites ang lagi ay aking kasama, nagkaroon ng something sa pagiging magkatuwang namin sa aking business. Nagsimula kaming maging concern sa isa't isa. Dahilan iyon upang mapag-usapan na rin namin ang hinanaing ng bawat isa sa buhay. Buhay na kung iisipin, hindi naman na dapat namin pang pinag-uusapan na para bang naghahanap kami ng solusyon sa bawat isa. Na pati ang maliit na bagay kasama sa buhay bilang may asawa ay nagiging issue na rin. Hanggang sa tuluyan nang mahulog ang loob namin sa isa't isa. Nagsimula ang lahat sa simpleng holding hands na madalas mangyari kapag hinahatid ko si Marites malapit sa kanila kapag siya ay paalis na. 9:00 kasi ng gabi kung minsan kami nakakauwi. Pinapatay ko ang ilaw ng service para maging madilim ang paligid. Iyon kasi ang hinahanap ni Marites kay Bayaw. Hindi kasi siya hinahatid at sinusundo. Bagay na ang alaga na hinahanap ni Marites kay Bayaw ay sa akin niya natagpuan. Wala naman akong issue sa aking misis. Wala rin akong masabi sa ugali niya. Kaya lang talagang hirap umiwas. Lalo't si Mrs. bago ko naging asawa, dalawa na ang aking naging live-in partner. Kaya ang simpleng holding hands kapag madilim ay parang sakit na unti-unting lumalala. At ako bilang lalaki hanggat pwede pa, sige lang. Dahil sa namamagitan sa amin, nagkaroon kami ng malalim na ugnayan hanggang sa puntong meron nang nangyari sa amin. At kung saan, doon mismo sa gutuhan bago kami umalis. Nagkagustuhan kasi at umabot sa ibang carrots na ang nililinisan ng aking assistant. Lumalim ang namamagitan sa amin. Sa halos kulang na lang ay magplano kami ang magsama. Nakikita kasi namin ang sitwasyong magkatulong kami sa go-to business. Kahit kapwa kami,
kasal sa aming mga asa-asawa at mayroon ng mga anak. At sinisigurado ko hanggat kami ang magkasama, sa gutuhan ay lalo lang lalala ang sitwasyon. Napakalaking problema ng aming kinasangkutan na ang lahat ng iyon, agam-agam pangamba, ay nawawala sa tuwing didilim at masosolo namin ng isa't isa. Dumating din kami sa puntong bago magsimula ng pagtitinda. At pagkatapos ng pagtitinda ay may extra muna kaming ginagawa. Tunay ngang hahanap-hanapin mo kapag bago. Aminado rin kasi akong sa amin ni Mrs. hindi na rin masyadong uso ang midnight snack. Hanggang sa magkaroon ng problema sa magkabilang partido sa magulang ni Bayaw na aking biyanan at magulang ni Marites na biyanan naman ni Bayaw. Usapang ugali at sangkot ang magkakapatid nila Mrs. at magkakapatid ni Marites. At doon lang natigil ang lahat ng aking pagtatampisaw sa lawa na para lang dapat kay Bayaw. Kung hindi lang sana niya hinayaan na magtrabaho si Marites, di sana hindi siya nasingitan. Hindi nyo kasi alam, may batugan kasi ang asawa ni Marites na aking Bayaw. Sa halip na siya ang nagtatrabaho, siya ang nasa bahay at nag-aalaga ng bata. Kung minsan nga o madalas pa, madarat na ni Tess sa kanila, may barkada at nagiinuman pa. Hindi na rin ako nakipagkomunikasyon pa kay Marites. Mahirap na, tama na yun. Ang masasabi ko lang, mas okay siyang kabit kesa sa maging assistant. Katulad ng ibang OFW, makaahon din sa kahirapan ang isa sa aking dahilan. At alam ko, isang malaking pagkakataon din naman iyon para sa aking mister upang magawa niya ang mga chismis na aking naririnig. Kung totoo ba na meron siyang babae sa kanyang trabaho. Itago mo na lang ako sa pangalang Angelica ng Tarlac. Nais ko rin ang magbahagi ng kwento na hindi ko alam kung meron ba kayong magandang aral na mapupulot. Napagkasundoan namin ng aking mister na itago na lang natin sa pangalang Marvin ang aking pag-iibang bansa dahil nga sa kahirapan ng buhay upang makatulong na rin ako sa kanya. Dahil sa aming pamilya ay si Marvin lang ang aking asawa ang kumikita sa kabila na 5 ang aming anak. Maayos naman ang kanyang trabaho. Regular siya sa isang kilalang company. Kaya lang, sa paglalakihan ng aming mga anak, ramdam ko na barya lang ang kita na Marvin sa dami namin. Siyempre mahirap yun para sa akin, ang malayo sa aking asawa at anak. Lalo na at meron pa akong nababalitaan na may kinakalantari raw ang aking mister. At sa aking planong pag-alis kung totoo yun, para ko na rin silang binigyan ng pagkakataon. Pero nang dumating ako sa ibang bansa, bilang yaya sa anak ng isang pamilya, nag-iba ang ihip ng hangin matapos ang ilang buwan na maayos ang trato sa akin ng amo kong lalaki. Simula noong palihim, ninindagdaga ng aking sahod. Alam ko na noon pa lang ay may ibang kapalit iyon pagdating ng araw. Dahil pansin ko ang makatunaw na titig sa akin ng gwapo kong among lalaki. Bagay na sa huli ay hindi ko naisip na pahindian dahil na rin sa kabaitan niya sa akin. Idagdag pa ang lumason sa aking isip na bakit hindi ko nalang din gawin ang ginagawa ng aking mister na ni kahit minsan ay hindi ko naman napatutuhanan kung totoo ba. At inaamin ko na bukod sa nahulog ako sa aking among lalaki, ang pera na iniaabot niya sa akin tuwing gagawa kami ng bagay na hindi para sa amin. Sabihin na lang nating 2 lagusan ang tinatahak ni Sir sa kanyang mismong pamamahay, ako at si Ma'am. Hinayaan kong gamitin ng aking gwapong amo ang mani na para lang dapat sa aking mister na si Marvin. Inisip ko rin kasi na dignidad lang naman ang nawala sa akin. Nasa ibang bansa ako at kailangan ko ang makisama para safe. Sa maniwala kayo at sa hindi.
Ako si Angelica at ang aking among lalaki. Hanggang sa umuwi ako sa Pinas. Sa loob ng 3 taong kontrata, ni hindi man lang kami nabuko. At wala rin kaalam-alam ang aking mag-aama na butas ko ang nagtrabaho para sa mga perang kanilang ginagasta.